Mga pre, ah, may isi-share ako sa inyo tungkol sa naging problema nung designer tapos nung nagsusupervise ng project. Sa office, may plans and programs na tinatawag. Tapos, may implementation. Doon sa plans and programs, ang nag-prepare yung architect. May structural designer, may electrical designer. Tapos, sa plumbing, yung architect ang gumawa. Ngayon, sign ng mga license yung plans bago i-submit. Ngayon, dating sa implementation, hawak na ng nagsusupervise or yung RE. Siyempre, bago layout, siyempre re-reviewin mo yung plano. Yan, re-reviewin mo yung plano para siguradong masunod at tama yung mangyayari at gagawin doon sa aktual. Ngayon, ang problema, nag-layout sila ng foundation, hindi naisip ang utilities. Nagbakal sila, hindi naisip ang utilities. Hanggang sa nagbuhos sila doon sa site. Yan, nagbuhos sila sa site, doon na nagka-problema. Ang nabuhusan doon sa ground floor, tapos yung column papuntang second floor, tapos yung slab. Yan. Nagbakal na rin sila doon sa taas. Yan. Nung nagbakal sila sa taas, doon nila naisip yung tungkol yata sa utilities. Kasi siyempre, magpapasok na sila ng electrical eh. Nung nasa baba pa, hindi nila naisip. Ngayon, nung pagpasok na ng tungkol sa plumbing, yung tungkol sa downspout, yan na, dyan nagka-problema kasi nabuhusan yung column eh. Andyan na yung mga palusot na hindi daw pwede yung pipe sa column. Hindi rin pwedeng mag-intersect daw sa beams. Yan. Ibig sabihin, daming liko niyan. Sampal. Kunyari, kasi ang solusyon namin doon sa downspout na hindi na ilagay na-embed sa column, idadaan sa wall. Yan, idadaan sa wall. Ngayon, ang problema sa kanila, ayaw nilang idaan sa beams. Yan. Kaya ang mangyayari, downspout sa wall, tapos iwas sa beam, tapos ito yung flooring, pasok sa flooring, tapos pasok sa silong ng biga, hanggang pumasok sa wall ulit, pababa. Yan. Yan yung mangyayari kung sakali. Tapos yung hindi maiwasan maitago, ikaklading. Yun, kasi glass yung ibang, yung wall. Ngayon, doon sa downspout, gusto nilang magbawas. Kasi ang design ng designer na doon sa building, lahat ng column may downspout doon sa deck. May drain, roof drain, nakakalat, katapat ng column. Yan. Tapos 2 inches siya. Ngayon gustong gawing 3 inches. Tapos bawas daw ng downspout. Kaya ang mangyayari, sa gilid lahat. Wala yung mga nasa gitna. Yan. Pero, hindi nila naisip na yung area, medyo malaki, para yung tubig mag-travel papuntang downspout. Yan. Magtatagal yung tubig doon sa deck. Imbis na pumasok ka agad sa downspout, matatagalan pa. Ngayon, ang nangyari dahil doon sa problema, in-inspect namin. Ako, yung designer, tapos yung structural designer. Yung structural designer, napagkwentuhan namin yung tungkol sa yung
downspout na ilalagay sa column. Ngayon, ang sabi sa akin, pwede yun, sabi niya, basta approve ng designer, ng structural. Bawal idaan sa column yung downspout, pero pag approve, tapos sign ng structural designer, ay pwede siya. Ibig sabihin, bawal pero pwede. Parang ganun siya yung pinabasa niya sa akin. May mga architectural style kasi na talagang wala kang makikitang pipings sa labas or sa interior ng building. Yan. Ngayon, pag nilabas mo siya, masisira yung composition, yung architectural styling nung kinumpos na building. Ngayon, dun sa design, walang makikitang pipings na nakalabas. Pag tingnan mo yung perspective, walang makikitang pipings sa labas. Pati dun sa elevation, pati sa detail. Ano kung kinumpos yan sa minimalism, wala kang dapat makikita na pipes. Minimalism. Ano pa ba yung mga ibang design na halos wala kang makitang pipes? Contemporary. Grabe yung shape ng building doon, pero wala kang makitang mga pipes ng utilities para hindi makasira doon sa composition. Ibig sabihin, ganun din yung dinesign ng designer na kasama ko. Yan. Pagdating namin sa site, nandiyan na yung RE. Kung ano-ano nang pinagsasabi. Tapos maiyak yung kasama kong designer. Ganito ang sabi. May mga ganito sinabi na 20 years ko na nagtrabaho sa abroad, sa Saudi. Yun. Tapos, ganito yung nasa plano na mali. Parang ganon yung sinabi Yun. Ngayon, sagutin ko yung kanya. Isipin mo na lang 20 years ka sa abroad. Ibig sabihin, talagang malalaki, kwento pa nga niya, malalaki yung project nila na ginawa yan. Malalaki pala yung project na ginawa, tapos 20 years yung experience mo doon sa construction sa Saudi. Barangay hall lang magkakamali ka. Binuhusan yung akalain mo, hindi yung naisip yung utilities, tapos gano'n ang sasabihin mo sa amin, para kang comedy niya. Yan. Ngayon, pakitaan ko kayo ng mga tungkol sa utilities. Hindi lang sa plumbing, sa electrical, sa mechanical, kumpleto na utilities na karaniwang dumadaan sa mga malalaking building. Yun, barangay hall lang yun diba? Bakit ka pa magkakamali? Madali lang naman lahat yun. Diba? Ngayon, paano pag malalaking building? 20 years sa Saudi. Tapos, ang lalaking building. Tapos, nung bulilit na project, magkakamali. Ano ba yan? Yan yung nangyari. Ngayon, pakitan ko kayo ng tungkol sa yung sinasabi ko. Tapos, yung mga sinasabing hindi pwede, pakitaan ko rin kayo. Yung dadaan yung pipes vertical sa beams, yung dadaan yung pipes sa columns, meron yan. Kasi ito ang sample pa nga Yung gasolinahan, yung mga micro-filling station, kahit yung mga malalaking gasolinahan. Tingnan nyo, walang pipes na makita. Yung tungkol sa pumping island niya. Diba? Ito yung bubong. Diba? Bubong. Tapos poste lang. Poste. 2 poste kung ilan yung pumping island na nakalagay doon. Ngayon, yung edges ng roof, andun yung gutter. Nakatago yung downspout. Alam niyo kung saan nakadaan? Column. Lahat yung column. May nakita ka bang nakalaylay na downspout doon? O kaya nakakabit doon sa surface ng column? Wala. Tapos sasabihin na walang downspout na dumadaan sa column, hindi pwede. Malinaw yung sabi ng structural designer din na ang sabi sa amin, pwede siya pag sinanay ng designer. Hindi pwede pag walang approve or sign ng designer. Di ba? Di malinaw. Ibig sabihin, mayroong nangyayaring ganun sa actual. Kaya pakitaan ko kayo. Ayan. Mga pipelines sa BIM, malalaking building.
Yan. Hindi natin maiiwasan yan na hindi pwedeng dumaan sa sa structural frame. Tulad niyan, ang dami, di ba? Isipin nyo na lang yung sinabi ko, hindi lang tungkol sa plumbing, sanitary, mechanical, electrical, ang mga dumadaan dyan sa buong building. Yan. Tapos, ito naman yung mga vertical pipes sa columns, sa beams, di ba? Mga water lines sa beams. Yan pa, mechanical. Nakita nyo naman siguro sa pinakita kong mga pictures, meron talaga. Picture sa BIM, picture sa actual. Yung mga pinagkuhanan ko ng pictures, siyempre hindi lang naman isang kakilala natin. Pwede tayong manghingi sa mga kakilala natin. Tapos isend para ma-present pa. Ngayon, tuloy natin doon sa yung sino ba talagang may kasalanan? Yung designer ba o yung nasa implementation? Di ba? Nagbuho sila. Hawak nila yung plans, binabasa nila yun. Ilang araw nilang binasa bago na i-layout yung foundation hanggang sa magbuhos sila. Di ba matagal sa kamay nila? Na dapat na-review nila yung utilities bago magbuhos. Ngayon, nagkamali, naghahanap ng palusot. Ang daming sinasabi na, hindi pwede sa ganito, hindi pwede sa ganyan. Para lang mailusot. Ano ba yan? Ito pa ang nakasulat sa plano doon sa mga specs kagaya ng electrical specification, plumbing specification, pati doon sa structural specification. Ngayon, doon ang nakasulat doon, in case of doubt, consult the designing architect for proper verification and decision. Yan. Di ba? Yung kini-question pa yung slope doon, na mali daw yung slope. Di ba? Sa UAP document, di ba? Plano, tapos specification. Pag may problema sa plano, anong mananaig? Di ba? Specs. Nakasulat doon na 1% ang slope papuntang downspout. Anong problema doon sa slope kung kunwari doon sa planse kulang lang ng arrow? Diba? Mali na problema lang yun. Mali na problema, pinapalaki ngayon, punta naman tayo tungkol doon sa 2 inches na kine-question. Dapat daw 3 inches yung downspout. Dahil yung 2 inches daw pambahay lang. Barangay hall lang yun, sila lang ng bahay. Ano ba yan? Tapos naka-distribute yung downspout doon sa deck. May area na sinusuportahan bawat downspout. Yan. Ngayon, papakita ko sa inyo yung tungkol sa sinasabing hindi pwede ang 2 inches, 3 inches daw. Ngayon, pakita ko yung table. Yan. Ayan yung tungkol sa sinasabing hindi pwede yung 2 inches. Ayan andyan din yung area na kaya niyang suportaan. Di ba? May mas mababa pa nga sa 2 inches na nasa table. Nag 2 inches kami kasi ang idea ay yung andun sa libro ni Max Pajardo. Kagaya ng yung kinumpute niya, 4 inches yung lumabas para doon sa 20 meter length na gutter. Pero anong ginawa niya? Dinivide niya into 2. Ginawa niyang 3 inches para maikalat lang doon sa bubong, doon sa gutter. Yan. Kasi 20 meters yung tatakbuhin ng tubig papuntang downspout. Ngayon, para mahati yung length, ginawang 2. Para hindi mag-overflow yung gutter. Ganon din yung ginawa ng designer doon sa barangay hall na yun. Isa pa, may isi-share pa ako. Ito yung mga experience ko din sa mga nakaraan. Yan. Tungkol ito sa stair. Yung yung walang sasandalan. Gaya ng cantilever stair, cantilever landings. Nang di naman tayo magmukhang ignorante. Mumukha tayong ignorante dyan sa mga tungkol sa
very minor lang na tungkol sa construction eh. Oh, yan, pakitaan ko kayo ng tungkol sa stair na sabi nila noon, bawal, hindi rin pwede. Kasi sa structural daw. Oh, yan, pakitaan ko kayo ng mga sample pictures. Tapos, yung sample pictures na to, mga existing buildings na sa ibang bansa. Oh, diba? Sa kakwan din, nasa history of architecture dito, yung history of architecture. From prehistoric to modern. Yan. Mga skyscraper. Tapos, prehistoric to modern. Yan. Yan. Prehistoric. Tapos, ano ang mga andon? Yung mga bahay-bahay noon na sinauna. Yan, oh. Yan. Yan ang laman ng history of architecture. Oh. Kaya walang architektong ignorante sa building. Yung tungkol sa cantilever stair, hindi sila ignorante dyan. Nasa designer na ng structural kung depende sa kakayahan niya. Kaya may ganun na mga palusot na hindi pwede yung ganito kasi may hangganan yung kakayahan. O, di ba? O, yan, pakitaan ko kayo ng cantilever stair, cantilever landings. Oh, ayan, mas grabe pa nga yung sa ibang bansa compare mo sa mga ginagawa ko noon. Kalahin mo yung landing ko, lalagyan ng kulong kasi hindi daw pwede. Oh, tapos ang mangyayari, pag siyempre glass yung window, makikita yung kulong na nakatayo dun, lalo na pag gabi, pag nakailaw, nakikita yung kulong dun. Yun yung sisira dun sa itsura ng building. Oh, 20 years 20 years abroad, Saudi pa. Grabe, high-tech yung mga equipment, base sa kwento ko. Oh, di ba? Tapos barangay hall, magkakamali ka, ano ba yan? Barangay hall, magkakamali ka, ano ba yan? Ang liit-liit na project, tapos yun lang, magkakamali ka, tapos magmamagaling ka pa sa amin na kung ano-ano pinagsasabi, halos maiyak yung designer, babae pa naman yun. Ha? Oh. Dapat, bago kayo nagbuhos, bago kayo nag-layout ng kung ano man dyan, i-review yung plano, tapos sabihin yung hindi nyo gusto, yung ayaw nyo, yung hindi pwede sa inyo, para na-remedyohan sana ng tama bago i-layout. O, kung kailan nabuhusan, saka magpapalusot, gagawa ng paraan, ang ididiin yung designer eh. Ano ba yan? Para tayong utak bata dyan. Ano ba yan? Oh, okay.